May alaga ka palang hayop? Ang dumi-dumi naman yan. Pag nagkaanak na tayo, itatapon natin yan. Bitawan mo ako. Hindi kita pakakasalan. Bitawan mo ako. Ikaw ang may gawa nito. Huwag mo akong isisi. Gamitin mo ito. Gamitin mo ito. Salamat. Mukhang pareho tayong hindi swerte ngayon. Kakaiba ang naging date ko. Ikaw rin naman. Yik Sayolu. Liwang Chuan. Na pala, narinig ko kanina. Nagsabi ka na anak ang aso mong lalaki. Pwede mo ba akong dalhin para makita? Ay. Ang trabaho ko ay sa larangan ng biotech, kaya medyo interesado ako. Sa totoo lang, wala akong aso. Dahil yun lang ang naisip kong dahilan. Kaya pala, manganak ang lalaking aso. Parang hindi naman realistic. Pa, hello. Yes, Shaolo. Nagiging matigas na ang pakpak mo? Tumawag si Boss Lee kanina. Sinabi niyang ininsulto mo siya sa harap ng iba. Alam mo ba kung ilang tonelada ng pata ba ang nabebenta niya sa isang taon? Swerte mo nga at nagkagusto siya sa'yo. Bumalik ka ngayon at humingi ng tawad. Baka kalimutan na niya ito. 20,000 pa ang kaya niyang ibigay na dote. Pa, baka naman, pwedeng yung 20,000 ay diretso na lang sa account mo. Tapos suot mo naman yung peking buhok mo. Ikaw na lang ang magpakasal sa kanya. Ikaw. Sa itsura mo, mukhang pinilit ka rin ng pamilya mo na mag-date, di ba? Baka pwede tayo magpakasal na lang sa kontrata para lang hindi na tayo kulitin ng pamilya natin. CJ. Bukas ng hapon, 2:00, sa harap ng munisipyo, hindi ako aalis hanggang wala ka. Salamat. Boss Lee. Pumayag ka na lang talaga. Napakasalan ng isang ordinaryong tao. Kaysa naman mapilitang magpakasal sa isang estranghero. Mas mabuti pang pumili ng gusto ko. Imbestigahan mo nga ang babaeng ito para sa akin. Oo, sige. Naku, wala na. Kung malaman ito ng tatay ko, na nagbayad pa ako para lang mapakasalan ako. Baka tumaas ng todo ang presyon niya. Actually, kaya ko. Ay, nga pala. Ito naman, payroll card ko ito. Pwede mo itong gamitin. Meron din akong bahay. Sa Wenlan B1, doon ka na lang tumira ngayon. Tipid ka pa sa renta. Gusto mo bang, Miss Ye? Ako ang iyong sustentuhan. Siyempre. Isipin mo, 1,000,000 ang sahod ko kada buwan. 5,000 lang ang sahod mo kung hihingi ka sa akin ng baon o panggastos. Masasaktan ako ng sobra. Tama ka rin naman. Salamat, mahal. Pero di ka lugi sa pagsustento sa akin. Gwapo naman ako, di ba? Di mo ba narinig ang kasabihang, pinakagwapo ang lalaki kapag hindi niya alam na gwapo siya? Ganun ba? Ano sa tingin mo, gwapo ba ako ngayon? Sakto lang. Ay, Hello, Ningwan. Ano nang sinabi mo? Maagang uwi si Presidente Lee? Maaga na ang turnover ceremony. CJ, babalik na ako agad. Mag-o-overtime ako mamayang gabi. Huwag mo na akong hintayin. Tapos, sa ref, may baon akong ginawa kaninang umaga. Painitin mo na lang. hoy, teka. Bigay mo sa akin ang susi ng kotse mo. Ihahatid kita. Huwag na. Sa lagay mo ngayon, baka bukas, nasa balita tayo. Isang babae, habang papasok sa overtime, ay nakadisgrasya. Tara, ihahatid kita.
Ginooli, salamat sa paghatid sa akin. O ito para sa'yo. 5,000 lang ang sahod mo kada buwan. Paano ka nakabili ng mamahaling regalong ito? Bagay sa'yo, kaya binili ko. Suotin mo. Ang ganda nga. Tigilan mo na, papasok na ako. Ay, nga pala, kahit nasa malaking kumpanya ako nagtatrabaho. Huwag kang ma-pressure. Naniniwala ako na makakahanap ka ng tamang trabaho. CJ, hintayin kita sa kotse mamayang 6 oras. Huwag na, sasakay na lang ako ng Bye. Hello. Presidente Lee, pinapabilisan kayo ng lolo para pumunta sa headquarters. Magsisimula na ang turnover ceremony. Nasa baba na ako ng opisina. Mamaya na lang. Buti naman at dumating ka na. Xiaolu, may dagdag na mga pangalan sa listahan. Mga 12 ng VIP client. Kailangang gawing muli ang lahat ng attendance sheet. Pati ang process flow ay kailangang ayusin. Bigyan mo ako ng kalahating oras. Kailan darating ang mga taga-president's office? 1 oras, max na yun. Unang araw ng bagong presidente ngayon. Sabi nila, matalas ang mata nitong si President Lee. Kahit maliit na pagkakamali, nahuhuli niya. Tara na. Hoy, narinig mo na ba? Itong Crown Prince ng pamilyang Lee. Isang tunay na malupit na hari. Gaano kalupit? Ayon sa mga bali-balita, isang henyo sa negosyo si President Lee. Pero noon, umalis siya ng bansa dahil sa pag-ibig. Pero iniwan siya. Pagbalik niya, nag-iba na siya. Nagwala sa meeting, pinukol ang tasa, pinagalitan ng board member hanggang umiyak, pinagbuhat ang buong department para mag-revise ng proposal. Normal na lang yun sa kanya. Mas mabuti pa ang Ginoong Lee na kakilala ko. Kahit medyo mahirap, nagbibigay siya ng kumot at regalo sa akin. Tapos na. Naresend na ang lahat ng invitation letter para sa mga client. Na-inform na rin ang Food Ampersand Beverage at Security Department. Tara, pumunta tayo sa venue para i-double check. Xiaolu, para kang anghel na nagligtas sa akin. Tara na. Mga binibini at ginoo, maligayang pagdating sa Lee Group sa inauguration ng bagong presidente. Pakikuha po natin ang bagong presidente ng Lee Group. Kumusta po kayong lahat? Simula ngayon, ako na ang bagong presidente. Ang gwapo ng bagong presidente. Hindi ko talaga maintindihan, anong klaseng ex ang makakaiwan sa kanya. Sino ba ang nakakaalam? Pero yung mga ganitong, mga mayaman na walang alam, baka kasi, maganda lang sa labas, bulok naman sa loob. Ako si Lee Wang Chuan. Alam ko, baka hindi pa ako masyadong kilala sa inyong lahat. Simula nang ako'y manungkulan, sana ay maging matagumpay ang aming kumpanya. Ang kakaiba ng tunog na iyon parang, Xiaolu, tinawag ka ni Direktor Ding sa kanyang opisina. May VIP na kliyente daw. May bigla ang problema at ikaw ang hinahanap para asikasuhin. pero, Bilis, umalis na tayo. Hindi naman mawawala si Boss Lee. Kung magpapakupad-kupad ka pa, pagagalitan ka na naman ni Direktor Ding. Tara na. Hinihiling ko sa lahat ng empleyado na magpakita ng pangunawa. Salamat. Boss Lee, bakit mo pinapanta ang misis sa ibang lugar? Gusto ko siya. Pero yung unang pagkikita pa lang namin, gusto na niyang magpakasalagad. Pero kailangan kong tiyakin. Kung siya ba ay isang maliit na soro na pinadala ng lolo ko. bakit ganoon katulad ang boses? Hindi kaya pareho lang sila ng tao? Hindi pwede, impossible. Wala namang ganoong karangyaan si Ili. Tapos na ako maligo. Pasensya na. Sanay na akong single, nakalimutan kong may asawa na pala ako. Ayos lang.
Nga pala, ito para sa'yo. Kasunduan sa pag-aasawa. Unang artikulo. Sa panahon ng pagsasama, bawal ang makialam sa personal na buhay ng isa't isa. Ikalawa, bawal ang magsama sa isang silid tulugan. Bawal ang magtaksil. Parang pinag-iinatan mo ako ah. O baka naman, pinag-iinatan mo ang sarili mong siksyaw na baka hindi makapagpigil. Sino ang hindi makakapagpigil? Ito lang ang pinakapayak na mga tuntunin. Kung magtaksil ka at malaman ng tatay ko, hindi ba mabubuko tayo? Ikatlo, ang kasunduan ay may bisa sa loob ng 1 taon. Ang multa sa paglabag ay 10 milyon. Ang tindi naman. Formalidad lang naman ito. Kung iiwan mo ako balang araw, saan ako kukuha ng panibagong peking asawa? Lene, Sige, basahin mo na lang yan ng dahan-dahan. Mag-o-overtime muna ako. Balita ko, ang bagong presidente ng kumpanya natin ay isang diktador. Hindi ko dapat, hayaang mahuli niya ang aking kahinaan. diktador. Mahirap ba pakisamahan ang boss ninyo? Hindi lang yan, mahirap talaga siyang pakisamahan. Siya yung tipo ng tao na kung ano ang maisip niya, yun ang gagawin niya. Isang mayamang anak na walang alam. Ngayong araw, bigla na lang niyang ipinasok dito sa atin ang 12-12 ng A. Naipit ang buong grupo natin, nagulo ang buong team. Posible kaya na ang mga tauhan niya lang ang kumilos ng kusa? Pangulo na siya ng kumpanya, nagpapauto pa rin siya. Dahil na pangulo siya, kaya naman ang mga nasa ilalim niya, nagkukunwari na lang na alam nila ang iniisip niya. Kung ganoon ang paliwanag mo, kawawa naman pala siya. Tama. Sayang nga, hindi ko nakita ng maayos ang itsura niya kanina. Pero, para sa isang mayamang anak na walang alam, na tulad niya, siguradong laging kain at inuman lang ang inaatupag. Punong-puno ng taba. Baka naman, kamukha niya si Lifugi, yung nakilala ko sa blind date. Halos magkamukha sila. Impossible. Pero hindi ba't lahat naman ay nagsasabing, hinas siya ng negosyo? Siguradong pera lang ng pamilya niya ang dahilan. Siya yung tipo ng lalaking dahil sa ex-girlfriend niya, iniwan ang kumpanya at tumakbo sa ibang bansa. Ganitong taong inuuna ang pag-ibig, parang hindi mapagkakatiwalaan. Teka, mali. Bakit parang laging pinagtatanggol mo siya? Ako? Nga pala. Pareho kayo ng apelyido ni President Lee. Baka naman ikaw ay... Paano naman mangyayari yon? Ano sa palagay mo? Kung ako nga talaga si President Lee, makikitira pa ba ako sa ganitong maliit na apartment kasama mo? Alam ko na. Bitawan mo muna ako. Ayon sa kasunduan, bawal lang ang magkatabi sa kama. Paglabag ba sa kasunduan ang maghalikan? Hari ng mga hari. Ay, pasensya na sa abala. Jean yun. Anong ginagawa mo rito? Tumawag kasi sa akin si Leng Zuan. Sabi niya malapit na siyang umuwi, kaya dinalaw kita para itanong kung gusto mo bang maghanda tayo ng surprise party para sa kanya. Matagal na siyang mananatili sa bansa pag uwi niya. Kayong dalawa, sa wakas ay may pagpapatuloy na ang dati ninyong relasyon. Sino si Leng Xuan? Si Leng Zuan ay ang white moonlight sa puso ni Bro, ang red cinnabar mole. Tumahimik ka nga. Ito ang aking asawa, kasal na kami. Huwag kang maniwala sa kanya, medyo may diferensya sa utak yan mula pagkabata. Pasensya na. Ate, yung welcome party para kay Leng Zuan. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-isip ng masama, lumipas na yun. Ayos lang. Mabuting tao si Gili. Kung makakahanap siya ng tunay niyang mahal, masaya pa ako para sa kanya. Pakitang tao lang naman ang kasal namin. Pagkatapos ng 1 taon, wala nang pakialamanan. Mag-usap muna kayo, maghahanda ako ng tsaa. Ang bait talaga ni ate. Tapos ka na bang tumitig? Kung tapos ka na, umalis ka na. Ganun ka ba kagustang mapalayas ako? Ano to? Hoy, yan ay kontrata para sa pagsasanib ng kumpanya. Ano nang pakialam mo? Kontrata lang yan. Bakit ka ganun kabalisa? TSK. Bakit ang bilis niyang umalis? Hindi man lang uminom ng tsaa. Kanina, sinabi ni Enriali na gusto niyang makasama ko ang taong mahal ko. Ibig sabihin ba, in-encourage mo akong magloko? Sino ang nag-udyok sa'yo na magloko?
Ayoko lang na mamiss mo ang tunay na pag-ibig. Sa tingin mo ba, tunay na pag-ibig ang sa amin ni Jiang Lengsuan? Alaynan, pakikipagkasundong pag-aasawa lang naman talaga ang sa atin. Kung sakaling makita mo na ang tunay mong pag-ibig, matutuwa rin ako para sa'yo. Pero nakasaad din sa kasunduan na bawal magloko habang kasal tayo. Paano kung makipagbalikan ako sa ex-girlfriend ko, tapos iwanan kita? Ngayon, gusto mo pa bang makipagbalikan ako sa ex ko? Ayoko na. Kailangan ko pang harapin ang tatay ko. Ayos. Mabait. Ano? Totoo bang ikinasal si Boss Lee sa isang ordinaryong babae? Oo, ano nga ulit ang pangalan? Ye Xiaolu. Paano na si Ate Leng Shen? Hayaan mo muna. Director Ding, may asawa na pala si Boss Lee noon. Anak ba ng mayaman? Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pinakikialaman. Anong kailangan? Xiaolu, nakagawa na ng burn repair solution mula sa non-fish skin. Nais naming humingi ng tulong sa inyo para makipag-ugnayan sa biopharmaceutical company. Sino raw ang gumawa? Si Ye Xiaolu po. Siya yung nanalo ng Innovation Award ng 3 taon. Alam ko na. Yung bosswang ng pharmaceutical company. Pinuri ang galing ni Ye Xiaolu. Bigyan natin siya ng pagkakataong magsanay. Hayaan mo siyang pumunta. Pero si Xiaolu, hindi pa nakakapag-negotiate ng partnership. Anong kinakatakot mo? Kapag nagka-probleman, ako ang bahala. Bata-bata pa naman kayo, subukan nyo ng walang takot. Salamat po, Director Ding. Boss Wang, yung gusto nyo po, na si Ye Xiaolu. Bukas, siya ang pupunta sa inyo para mag-usap tungkol sa partnership. Xiaolu. Ang tagal kang itinago ni Director Ding ah. Bakit ngayon ka lang pinalabas? Siguro, sinasanay na ako ni Director Ding. Dati, akala ko pa nga ayaw niya sa akin. Pagkatapos ng gabi na to, dapat kong magpasalamat ng maayos sa kanya. Tama. Pagkatapos ng gabi na to, sama-sama tayong magpasalamat kay Director Ding. Boss Wang, iinom pa ako ng isa para sa'yo. Sige. Ate. Hoy, Broly, pinapakausap mo si ate sa negosyo kay Boss Wang. Hinahawakan na ng many office yung kamay niya. Address? Hoy, Xiaolu. Upong-upo. Isa pa. Boss Wang, hindi na talaga ako makakainom pa. Dapat pag-usapan na natin ang negosyo. Hoy, Boss Wang, hoy. Ang pagsalungat mo, parang isang munting USA talaga. bitawan mo ako. Aray, Anong negosyo? Ayaw ko na. nagpapakabait ka pa? Hindi ba sinabi sa'yo ni Ding Keshoy, mga tao ko ang buong gusaling ito, kahit sumigaw ka ng malakas walang mangyayari. Ginoong Lee. Aray, aray. Boss Wang, kilalanin mo ako. Ako ang asawa niya. Sino ba to? May lakas ng loob manuntok sa Kim? Aray, Jilly. Ano pong ginagawa ninyo rito? Jilly, ito. Ang lakas ng loob mo ah. Pati asawa ko, hinamak mo. Hindi po, Jilly. Malaking pagkakamali po yon. Jilly, hindi ko po talaga alam na si Ginang. Ye ay asawa ninyo. Ako. Ang init, ang hirap. Ipaalam mo sa lahat. Palayasin ang pamilya Huang sa kabisera. Mula ngayon, sinumang makipagtulungan sa pamilya Huang ay kalaban ko si Li Wangshuan. Opo. Ikaw sige, Lee. Jilly, may matatanda at maliliit akong pinapakain. Jilly. Ang init, ang hirap. Kukuha ako ng yelo para sa'yo. Yee, Lee. Ang tigas-tigas mo naman.
Hindi ba pumunta ako roon para pag-usapan ang partnership? Paano ko napagkatulog siya? Papuntahin mo si Ding Kyushui sa opisina ko. Xiaolu, balitang bomba. Si Ji Huang, pinauwi na ni Jili sa probinsya kagabi. Biglaan naman yon. Daw ay personal na utos ni Jili. Nagkagulo na ang buong industriya. Kahapon, nang makipag-usap ka para sa partnership, may napansin ka bang kakaiba? Di ko na maalala. Naalala ko lang, hinipuan niya ako. Tapos may sumaklolo sa akin. Baka naman yung tipong nagligtas ng dilag, tapos nagkagusto agad sa'yo. Impossible. Kasi kagabi, kasama ko sa kama ang asawa ko. HMP, nakakainis. Ginang, iniimbitahan kayo ni Jilly sa tanggapan ng presidente. Ingat ka. Easily, tinawag niyo po ako. Ginoong Lee. Ano nang ginagawa mo rito? Nangungulekta ng utang. Utang? Anong klaseng utang? Naabot pa sa opisina ng presidente ng kumpanya? Hindi kaya si Boss Lee ang may utang sa'yo? Hoy! Tumayo ka nga dyan, yan ang upuan ni Boss Lee. Binibininye. Hindi mo ba naisip na alamin kailanman kung ano ang pangalan ng boss mo? Hindi kaya ikaw ay... Muli tayong magpakilala. Ako ang presidente ng Lee Conglomerate. Si Lee Wangchuan. Naalala ko bigla, may gagawin pa ako. Uwi na muna ako. Hi. Mrs. Lee, kung tama ang alaala ko, ikaw ang nagsabing aalagaan mo ako noon, di ba? Baka naman. Nagsisisi ka na. Paano kita aalagaan? At saka, hindi ka ba galit na tinawag kitang isang diktador? Ngayon ka lang natakot. Kahapon nang hinila-hila mo ang aking kurbata. Ang tapang mo noon ah. Ako, lasing ako noon, wala akong naaalala. Aalis na ako. Ayos lang. Pwede nating ulitin. Hindi ko talaga sinasadya yon. Pakawalan mo muna ako. Aminin ko na ang pagkakamali ko, pwede ba? Aminin ang pagkakamali. Kagabi, iba ang ugali mo. Ikaw naman. Ikaw. Malaking presidente ka pala. Nagkunwari ka pang mahirap para lokohin ako. Loko. Sino ba ang nagsabi no nang una tayong magkita? Naalagaan niya ako. Hindi ako yon, di ba? Hindi mo naman ikinaila. Engkantada. Kung sinabi ko noon na ako ang presidente ng Lee Conglomerate. Papayag ka bang pakasalan ako? Di naman. Sasabihin ko sanang. Bastos na mayamang binata ka. Boss Lee, Narito na si Director Ding. Papasukin mo siya. Boss Lee, tinawag mo ako. Yes, Xiaolu, hindi ikaw yun. Nasa opisina tayo. Dapat may distansya pa rin tayo. Okay lang. Palagi siyang kasama ni Jin yun. Alam na niyang asawa kita. Manager Ding, narinig ko na ikaw ang nag-utos kay Xiaolu na magkita ng mag-isa. Kay Boss Huang. Alam kong siya ang Mrs. Ye. Kaya gusto ko siyang i-mentor. Ano ang reputasyon ni Boss Huang? Hindi mo ba alam yan sa sarili mo? Para bang gusto mo siyang i-mentor? O para tulungan si Jiang Lengsuan? Na alisin ang balakid? Boss Lee, hindi ko talaga inakala na maglalakas loob siyang saktan si MS. Bago ko inayos, sinigurado ko pa na ako ang sasalo sa kanila para makapag-focus si MS. Sa trabaho. Secretary Lin. Boss Lee, Totoo naman. Sinabi niya ang mga katulad na salita. Wala pa tayong ebidensya ngayon. Ayokong mahirapan ka. CJ, ipaalam sa bawasan ng kalahating taong sweldo si Ding Kyushui. At saka, magsulat ka ng hiwalay na 10,000 salitang paliwanag para sa akin. Sulat kamay. salamat, Boss Lee. Salamat, Mrs. Lee. Sino ang Inres Lee? Sige, lumabas ka na. Yes, Xiaolu, maghintay ka. Kapag bumalik na si Ate Lengshen, tiyak na paaalisin kita sa pwesto bilang Mrs. Lee.
Boss Lee marami kang ginagawa, hindi na kita aabalahin. Ngayon, oras na para pag-usapan. Ang nangyari kagabi, di ba? Sabi mo mahina ang tolerance mo sa alak kahapon. Okay lang yon. Pero bakit ganoon ka rin umasta kapag lasing? Maayos naman akong uminom palagi. Siyempre, problema ng alak yon. Tungkol sa alak. Yung kagat sa leg ko kahapon. At yung mga gasgas sa katawan ko. Lahat yon kasalanan ng alak. Ako. Hindi ba't natulog lang ako sa tabi mo? Hindi naman ikaw ang nalugi. Hindi nga kita pinapanagot. Ikaw pa ang hindi ako tinitigilan. CJ, magtrabaho ka ng maayos. Tandaan mo, sa katapusan ng taon, bilhan mo ako ng bahay bakasyonan sa gitna ng lungsod. Bibilhin ko. Lanan, Ikaw ang totoong malaking presidente, di ba? hindi ba't ikaw ang nagsabing aalagaan mo ako? Kapitalista. Sobrang yaman mo na, ako pa ang mag-aalaga sa'yo. Lige, anong nangyari sa iyo at kay Xiaoding? Umiyak siya sa harap ko, natanggal na ang makeup niya. Pinapunta niya ng mag-isa ang asawa ko para makipagkita kay Boss Wang. Hindi kaya. Gusto niyang ipagtanggol si Leng Zuan, pero lahat tayo, magkababata. Huwag naman sanang magkagalit tayo. Ako na ang bahala mamayang gabi. Isama mo rin si ate, para makilala nila. CJ, Ayoko. anong oras? Alas 7, sa Jingxiu Shanjuang. Huwag kang mag-alala, talagang hindi ko papayagan si Leng Zuan na pumunta. CJ, Hindi ba't sinabi ko ng ayoko? At saka, anong gagawin ko sa inyong reunion ng magkababata? kailangan mong pumunta. Ayokong mangyari ulit. Yung nangyari kay Boss Wang. Sige na. Ano kaya ang ginagawa ni Broly nitong mga nakaraang araw? Parang may sekreto, wala na siyang makita sa lumang bahay. Malalaman mo rin pagdating ni Broly, malaking sorpresa yun. Broly. Upo ka. CJ, Sino ito? Ako na ang magpapakilala. Ito na nga ang babaeng nagpabaliw, kay Broly. Si MS, Xiaolo. Si Jiang Lengshan. Lumipas na yun. Huwag kang magsalita ng ganyan. Akala mo katulad kita? Mrs. Lee, ako si Lin Qiu, kaibigan ni Broly mula pagkabata. Si Xiaoding Jan, kasama rin namin siyang lumaki. Sa Lee Group siya nagtatrabaho ngayon. Mukhang nakita mo na siya. Ano bang Leslie? Tawagin niyo na lang akong Xiaolu. O, siya din yun. Ito ang pasasalamat ko sa'yo. Yung nangyari sa akin at kay Boss Wang. Salamat sa'yo, at sinabi mo kay Boss Lee. Ganun lang yun, nagdala ka pa ng regalo. Parang di tayo magkakilala, Dai. hoy. Kung ayaw mo, akin na lang. Wala pang ang regalong natatanggap sa asawa ko. Hay, grabe naman yun, Broly. Ito ay para sa akin ni Dai. Kung gusto mo, paalukan mo si Dai na magbigay sa'yo mamayang gabi. Ano bang sinasabi mo? Hay, Dai, biro lang yun. Huwag mo sanang isipin ng masama. Kukuha ako ng prutas para sa'yo. Jiang Lengshan. Anong ginagawa mo rito? Nagkita-kita kayo ng mga kaibigan mo ng bata at hindi mo man lang ako sinabihan. Ang layo naman ng loob mo. Sino ang nagsabi kay Lengshan na nagkita-kita tayo ngayon? Hindi kaya ikaw ang madaldal? Tapos narinig ka ng iba? Sampain man ako, ni hindi ko nga alam kung kailan siya umuwi. Tsaka, kakapasabi ko lang kay Broly na dalhin dito ang asawa niya, tapos dadalhin ko pa rito ang ex-girlfriend niya. Parang gusto ko bang guluhin ang matiwasay na buhay ng tatay ko? At gusto ko siyang mabaon sa utang sa pagtanda, maliban sa iyo, wala nang ibang ganoon kawalang kwenta. Ikaw. Ako ang nagimbita kay Ate Lengshan. Yung ibang huling dumating at bigla na lang sumingit, dapat nang magbigay ng pwesto. Hoy, ikaw. Awang, matagal na tayong hindi nagkita. Umupo ka. Oh, Lengshan, umupo ka. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Papakuha ko sa katulong. Ayos lang. Awang, kakagaling ko lang kay Lolo Lee. Sinabi ko sa kanya na pagkatapos kong umuwi ngayon, hindi na ako aalis. Hoy! Ano ba ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Giyera na ito Mukhang si MS, Jiang, hindi pa rin nakakalimot kay Broly. Sayang naman, may bago na sa tabi ni Broly. Hoy, siya ba yung girlfriend mo? Gusto mo bang papuntahin ko siya rito?
Huwag kang maglakas loob. Huwag mong kalimutan ang kasunduan natin. Si Ate Lengsha namin ay graduate ng Cambridge at childhood sweetheart ni President Lee. Magkasama sila ng bata, dapat maintindihan ng iba. Ang kwentong naging prinsesa ang isang manok, sa TV lang nangyayari yan. Ikaw ay isa lamang, kasangkapan para magselos. Ang iba. Awang. Sino ito? Ito ang aking asawa, si Ixayolu. Ikakasal ka na pala, kailan pa yun? Kailangan ko bang magpaalam sa'yo para ikasal? Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Ikaw si MS, di ba? Ako si Jiang Lengshen. Ang unang minahal ni Ewang. Kumusta? MS, gusto mo bang lumipat-lipat dito? Ayaw na ayaw ni Ewang sa mga babaeng malapit na malapit. Noong kami pa, kahit konting lapit ko lang sa kanya, nakakunot na agad ang noo niya. Kasunduan. Gusto na gusto ng asawa ko na lagi akong nakadikit sa kanya. Pag nasa bahay kami, pag hindi niya ako makita ng 10 minuto, tatawag agad siya sa video para mag-check. Alam mo ba, Broly, ganito ba talaga? Di ko alam. Huwag mo akong tanungin. Mali ba ang sinabi ko, honey? Lanan. Pupunta muna ako sa Sire. Pagbalik ko, usap tayo. Wang, Ano ba talaga ang gusto mo? Wang. Talaga bang hindi mo alam ang gusto ko sa pagbalik ko ngayon? Wala akong masasabi sa'yo. Mula noon, hindi ka man lang nagsabi ng breakup. Bigla ka na lang nawala ng walang bakas. Hinabol kita hanggang Cambridge. Sa ilalim ng apartment niyo, sumigaw ako ng buong gabi. Pero ikaw, hindi mo man lang ako pinapasok. Hindi ako aso mo na darating kapag tinawag at aalis kapag pinalayas. May dahilan ako. Noon, arranged marriage ng pamilya, kaya kailangan kong iwan ka. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Alam kong sa puso mo, hindi mo pa rin ako kayang bitawan, kaya sinadya mong humanap ng babae, para gantihan ako sa pag-alis ko ng walang problem. Magsimula ulit tayo, okay ba? Hindi na kita iiwan muli. Ano na ba ang nangyayari ngayon? Ikaw ba ay narinig na naman ako ang Lee Group? O ang pamilya Jiang ninyo ay bangkarote na? Kanselahin ang kasunduang pag-aasawa. Gusto mo akong gawing tangang, mag-aahon, sa basura ng pamilya ninyo? Hindi ganoon. Bangkarote na nga ang pamilya Jiang, pero sa ganitong paraan lang, ako makakatakas para hanapin ka. Bakit ayaw mo pa ring maniwala sa akin? Jiang Lengxuan. Tapos na tayo noon pa. Ang pag-ibig ay dapat magkapareho ang nararamdaman. May asawa na ako ngayon. Umaasa ako na huwag mo nang gawin ang mga bagay na magpapasakit sa asawa ko. Nakikiusap ako, patawarin mo ako, huwag mo akong iwan, pwede mo akong parusahan sa anumang paraan, huwag mo akong iwan, pwede ba? Paumanhin. Kuya Lee, nakita kayong magyakapan ni ate, kaya umalis na lang siya, may gagawin daw. Ano? Li Wangchuan. Aray! Huwag ka namang masyadong malungkot, marami pang ibang lalaki sa mundo, kasay na si Kuya Lee. Huwag mo na siyang ipilit. Nakakahiya na sa lahat. Ano ba ang alam mo? Ang pamilya Jiang ay may utang na, ilang daang milyon. Maliban kay Li Wangchuan, wala nang ibang makakatulong sa amin. Li Wangchuan. Hiwalayan na natin. Paghiwalay. Bakit tayo maghihiwalay? Kasi naisip ko. Talagang hindi tayo, magkatulad na uri ng tao. Ikaw, nasa tuktok ng pyramid. Ang presidente ng Lee Corporation. Samantalang ako, isang ordinaryong empleyado lang. Kaya, nang malaman mo ang tunay kong pagkatao, hindi ka ba nasaktan? Ngayon mo lang naisip na hindi tayo bagay. Ikaw at si Ms. Jiang, hindi ba't may natitira pang pagmamahalan? Sa ganito, parang, tinutulungan ko na kayong dalawa. Yixayolu, alin ang mata mong nakakita? Na nakipag-usap ako sa bahay ni Jinyun, sa kanya? Nakita ng dalawang mata ko. Nakita ko pang nagyakapan kayo. Ang ganda ng memorya mo ah. Sabihin mo nga sa akin, nagsiselos ka ba? O gusto mo lang ng atensyon ko? Ano nang pinagsasabi mo? Kontratang kasal lang tayo. CJ,
Kasunduan sa pagpapakasal. Kung maghihiwalay tayo, di ngayon, kailangan mong bayaran ang penalty na 10 milyon. I-transfer mo agad sa account ko. 10 milyon? Paano naging paglabag sa kasunduan yon? Anong klaseng paglabag yon? Ang gusto ko lang ay tulungan kayong magkatuluyan. Pero malinaw na nakasulat sa kasunduan, 1 taon ang termino. Kung magbabago ang isip mo sa gitna, o lalabag sa kasunduan, 10 milyon ang penalty. Bradley, ikaw mismo ang sumulat ng kondisyong ito. Nakalimutan mo na ba? Bago matapos ang bukas, sana maibayad mo na ang penalty sa account ko. Kung hindi, papakiusapan ko ang abogado ng pamilya Lee. Nakasuhan ka. Hoy, hindi na ako maghihiwalay. Yung mga sinabi ko kanina, hindi yon totoo. Pag-usapan natin ulit. Honey, Ikaw, ano nang tawag mo sa akin kanina? Ano nang tawag mo sa akin kanina? Sabihin mo ulit, sabihin mo nga. CJ, hoy, mahal. Tatawagin kitang mahal, okay na ba? Wala namang nakalagay sa kasunduan na bawal kang tawagin ganoon. ganun nga, huling-huli na to. Sa susunod mo, kung magdadakdak ka patungkol sa diborsyo. Huling pagkakataon na to. Yung kay Jen Lengsuan, kailangan kong ipaliwanag sa'yo ng maayos. Totoo, minahal ko siya noon, pero 5 taon na ang nakalipas. Bigla na lang siyang naghiwalay sa akin, wala na kaming komunikasyon mula noon, at hindi na rin ako makikipag-ugnayan sa kanya sa hinaharap. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Siyempre kailangan kong magpaliwanag. Ako, si Lee Wang Chuan, sa buong buhay ko. Isang Enreali lang ang meron. Yexiaolu, kumalma ka. Mag-asawa lang kayo sa kasunduan. Sino ba talaga ang Inrefli? Wala yon sa'yo. Hay naku. Sayolu, sasamahan kita. Hindi na, ako na lang ang magmamaneho. Espesyal ang katayuan mo ngayon. Special. Ikaw ang kilalang-kilalang easily. Kung may makakita sa relasyon natin, siguradong chismisan ako sa likod ko. Umaakyat sa pwesto dahil sa ganda. Tanggalin na lang natin ang mga nagsisinungaling. Kahit gusto mong iwasan ang relasyon natin, yung mga gustong magkalat ng chismis tungkol sa'yo, gagawan pa rin nila ng paraan. Pero, gusto kong umasa sa sarili kong kakayahan. Para maitayo sa trabaho. CJ, ikaw ang magmamaneho mamaya, tapos ikaw ang aakyat mula sa garahe, ako ang lalabas. Ako, lalabas? Yes, Xiaolu. Kanina, paano ka nakababa sa kotse ni Jilly? Naku, sabi ko na nga ba huwag na lang maghatid. Ngayon, ayan na nga, nakita tayo ni Ningwan. Kilalang-kilala siya sa kumpanya bilang chismosa. Nagkakamali ka yata. Huwag mo akong lokohin. Nakita ko na, Rolls-Royce Phantom Limited Edition. Sa buong syudad, si Boss Lee lang ang may ganoon. Ang dami mo talagang alam. Ganito kasi yon. Si Boss Lee. Abala siya sa board meeting. Kaya, pinapark ko na lang muna sa basement ang kotse. Talaga. Pero ang sabi-sabi, hindi raw pinapahawak ni Boss Lee ang paborito niyang sasakyan. Siguro sa paningin ni Boss Lee, hindi naman tayo tao. Mga alipin lang tayong pinagsasamantalahan. Ganyan talaga ang mga tirano. Kaya niya talagang gawin yun. Boss Lee. Gago talaga ang presidente. Ang sama naman ng pagtrato sa amin, si Usang may kutis na parang sanggol. Bakit ngayon madaling lokohin si Ningwan? Ningwan, ikaw ba ay may nangyaring mabuti sa'yo? Hindi mo ba alam, kumakalat na ang balita, ang nobya ni Boss Lee ay nasa ating kumpanya na. Daw ay nasa ating departamento. Anong nobya? Sinong nagsabi? Bakit ka ganyan mag-react? Tara na, malalit na tayo, bilis. Sino yan? Hindi pa ba ninyo alam? Siya yung nobya ni Boss Lee. Daw ay mula sa taas, direktang pinadala mula sa taas. Nakikiusap ako, patawarin mo ako, pakiusap, huwag mo akong iwan, kahit anong parusa ang gawin mo sa akin, huwag kang umalis, okay lang ba? Jayang Lengsuan. MS, Jang. Ito si Ningwan mula sa aming kumpanya. Ito si... Hindi na kailangang ipakilala, kilala ko si MS, yeah. Xiaolu.
Nakakagulat na nakilala mo ang asawa ng presidente. Talaga nga, ang magagandang babae ay mahilig makipag-ugnayan sa magagandang babae. Hay nako, sinabi ko na nga. Ako'y hindi naman asawa ng presidente. Ako at si Mr. Lee ninyo, ay nagkaroon lamang ng isang yugto nang hindi malilimutang unang pag-ibig. Pero ngayon, kami ay hiwalay na. MS, Jang, napakamapagkumbaba ninyo. Sinadyang inayos ni Mr. Lee na kayo'y pumunta sa kumpanya. Ito ay halatang halata, gustong magbalikan. Bless you. Ito ay binili ko para sa inyong lahat, imported na dalandan. Xiaolu, subukan mo. Ito ang paboritong uri ni Ewang. Yes, Xiaolu. Itigil mo ang iyong mga balak. Ang ibon ng gubat ay hindi magiging phoenix. Jayang, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ang opisina ay lugar para magtrabaho. Mga personal na damdamin, pagkatapos ng trabaho na lang natin pag-usapan. May mga tao talaga, hindi nakikita ang sariling lugar. Hayaan na, matigas pa ang ulo. Director Ding, wala ka bang ginagawa? Gusto mo pa bang magsulat ng 10,000 salitang paliwanag? Ang galing mo talagang magsalita. Kaya pala nakakuha ka ng Innovation Award ng 3 taon ng sunod-sunod. Ang hindi ko lang alam, ano bang kakayahan ang ginamit mo para makuha iyon? Ang Innovation Award na nakuha ko ng 3 taon ng sunod-sunod dahil sa bawat gabi na pinuyatan ko at bawat datos na tiningnan ko. Wala akong konsensya. Sige na. Sabi ni MS, wala siyang konsensya. Di wala siyang konsensya. Yes, Xiaolu. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang makipag-agawan sa akin? Hindi lang ang posisyon ng babaeng may-ari ng pamilya Lee ang kukunin ko, pati ikaw ay palalayasin ko sa kumpanya. Jilly. Ayon sa ulat ng mga tauhan natin, nagtatrabaho na raw si Ginang. Diyan sa kumpanya natin, at sa departamento pa ng misis mo. Wala akong magawa. Nauna siyang lumapit kay Lolo, kaya nagkamali ng akala si Lolo na may nararamdaman pa ako sa kanya. Ganito ang gawin mo, maghanap ka ng taong magbabantay sa kanya. Baka kasi sa kumpanya, magkagulo siya, ako na ang bahala na magpaliwanag kay Lolo. Opo. Ito po ang Jiang Pharmaceuticals at ang bagong kahilingan sa pakikipagtulungan na aking iniharap. Para sa mga sugat na nahahawaan ng mga pasyenteng may diabetes, hindi ba pwedeng antibiotic na lang? Ito po ay partikular na idinisenyo para sa mga pasyenteng nagkaroon na ng drug resistance at hindi na pwedeng oprahon. CJ, ibigay mo ito kay Xiaolu. May karanasan na siya sa pagwawagi ng award dati. Naniniwala akong kakayanin niya ang proyektong ito. Sabihin mo, kailangan ko ang resulta sa linggong ito. Opo. Wow, Xiaolu, napakahirap ng project mo. Kung ang mga diabetic ay nagkaroon na ng drug resistance, mahirap kontrolin ang impeksyon sa sugat nila, maraming problema sa paghilom, at mataas ang rate ng pag-ulit. May ideya ka na ba ngayon? Balak kong subukan ang natural biological therapy. Sige, good luck. Uuwi na muna ako. Hinahanap ka ni Jiang Lengshen. Pumunta ka sa conference room. CJ, HMP. Xiaolu, narinig ko na si MS, Jiang ng kumpanya, ay nakatingin din sa project na ito. Parang hindi niya gusto ang ugali mo. Mag-ingat ka. Baka sirain ka niya. okay lang yan, sige na. MS, ayoko ng paligoy-ligoy. Lumayo ka kay Awang, lagyan mo ng kahit anong halaga ang cheque na ito. CJ, Mukhang hindi naman ganun kalalim. Ang samahan ninyo, kayang hatiin, ng isang cheque lang. syempre naman, sino ba ang ayaw ng mas maraming pera? Yes, Xiaolu, niloloko mo ako. Hindi ba't ikaw ang nagsabi, Jis Jayang, nalagyan ko lang ng kahit anong halaga? Baka naman ang pamilya Jayang ay walang pambayad ng ganitong halaga, di walang laman ang tseke mo.
May multa iyan na 5% sa halagang 50 milyon. Yes, Xiaolu. Akala mo ba may saysay ang mga kalokohang yan? Ang agwat sa pagitan mo at ni Li Wangchuan. Hindi na kailangang sabihin pa. Ang pagitan naming mag-asawa. Wala kang karapatang manghimasok, dating nobya. Ang pamilya Li ang may hawak sa kalahati ng ekonomiya ng Bidaw. Si A. Wang ay hindi lang tagapagmana, siya rin ang pinakabatang leader sa negosyo, sa listahan ng Forbes. Ano ngayon? Kaya, ikaw na isang hamak na tao, na hindi man lang nakapag-aral sa Ivy League. Akala mo ba, karapat-dapat kang tumabi sa kanya? Binibining Jayang, sundin lang ang pamantayan mo. Ako ngayon ay si Kim Refli na rin. Sa anong kapasidad mo ako tinatanong? Ex-girlfriend, o isang manliligaw na hindi nakakamit ang pag-ibig? Huwag kang magkunwaring biktima habang nakikinabang. Si A. Wang at ako ay magkababata. Ang aming mga pamilya ay matagal nang magkaibigan. Ikaw ay isa lamang, taong sumasamantala sa kahinaan ng iba. Pero ngayon, ako ang nakapag-asawa kay Iwang. Binibining Jayang, hindi kaya ikaw ay nagmamadaling maging kabit? Akala mo ba ang isang marriage certificate ay sapat? Ako ay si A. Wang na, magkababata at unang pag-ibig. Wala akong pakialam kung sino ka. Si Iwang ngayon ay nasa 20 na. Mayroon siyang unang pag-ibig o white moonlight. Normal lang iyon. Kung hindi pa siya nagkaroon ng relasyon, mas magdududa pa ako na may problema siya sa katawan. Pero ang mabuting kabayo ay hindi kumakain ng damong kinain na. Ang mga alaala ay palaging kumukupas. Ako pa rin ang makakasama sa kanya sa hinaharap. Tama ba, Binibining Jayang? Yes, Xiaolu, ang kapal ng mukha mo, puta. Miss Jayang, nakikita ng kikikis ng kumpanya ang lahat. Ang mayamang hires ng pamilyang Jayang, nananakit sa harap ng publiko. Bukas sa balita. Magiging mainit na usapin yan. Akala mo ba may pakialam ako? Para sa pamilyang Jiang, ang magpawala ng isang maliit na pahayagan, mas madali pa kaysa mag-apak ng langgam. Ayos ka lang ba? Tama na ang kalokohan mo. A. Wang, makinig ka muna sa paliwanag ko. Siya ang unang nanira sa akin. Hindi ako bulag. Bakit kanya ininsulto? Wala ka bang ideya sa sarili mong ginawa? Ang teorya mong dapat magkapantay ang estado sa buhay. Sinong pinagsasabihan mo niyan? Paalala ko sa'yo, Miss Jiang. Si Xiaolu ang babaeng pinakasalan ko ng ayon sa batas. Ang aking asawa, kung may susunod pang mangyari. Lumayas ka sa Li Group. Pero pagdating ng panahong iyon, ano kaya ang gagawin sa'yo ng mga naniningil ng utang? Para sa kanya, isusuko mo na ba ang mahigit 10 taon nating pagsasama? Pagmamahal? Mula nang umalis ka ng walang paalam, sa sandaling iyon, ang natira na lang sa ating dalawa ay transaksyon na lang. At ngayon, may iba na akong taong dapat protektahan. Teka. Dalhin mo ang bag mo. Sa hinaharap, kung may kailangan ka, hanapin mo si Secretary Lin. Huwag ka nang pumunta sa lumang bahay para istorbohin ang lolo ko. Sa totoo lang, hindi mo kailangan gawin iyon. Sa kasunduan natin, wala namang nakasaad na kailangan mo akong protektahan. Alam ko, ang pagprotekta ko sa'yo, walang kinalaman sa kasunduan. Yung mga sinabi mo kanina, totoo ba lahat iyon? Bagamat kontrata lang ang ating kasal. Sa paningin ng ibang tao, ikaw ang aking Israeli. Ayokong hamakin ka ng sinuman. Sa harap lang ba ng ibang tao? Halika, ihahatid kita. Magtataksi na lang ako. May lakad ka pa naman, di ba? Kinansela na yon. Ano? Ayaw mong ihatid kita? Hindi, medyo nabigla lang ako. Ay, tara na. Para sa diabetes na may drug resistance, ang maggot debridement therapy. Ate Lengshen. Sinaba ni Ye Xiaolu. Huwag. Pinagtatanggol siya ni Boss Lee ngayon, baka ikaw pa ang mapahamak kung makialam ka. Ate Lengshen, masyado kang mabait. Tingnan mo. Ang mga datos ng eksperimento ni Ye Xiaolu ay nakumpleto na. Bukas na siya magsasagawa ng eksperimento. Kung hindi tayo mauna, lahat ng kredito ay mapupunta sa kanya. Ang bilis naman niya kumilos.
Pero ang paggaya ng direkta ay napakababa. Anong gagawin natin? Hindi naman pwedeng. Hayaan natin siya ang umangat sa ating pagsisikap. Huwag kang mag-alala. Kailangan lang natin ng konting aksidente. Para hindi siya swertehin. Tungkol sa diabetes na lumalaban sa gamot, ang paraan ng debridement, ang balak kong gamitin ay ang maggot debridement therapy na sumikat noong nakaraang siglo. Gagamit ng mga sterile cultured, mga larvae ng green bottle dust para matunaw ang mga patay na tissue. Maglalabas ito ng antimicrobial peptides. Mukhang malikhain. Pero ano ang aktwal na resulta? Mayroon ka bang clinical na datos na sumusuporta? Maayos ang takbo ng eksperimento. Nakumpleto na namin ang lahat ng eksperimento at pagre-recruit ng mga kalaho. Si Ning Wan, ang nagbabantay sa eksperimento ngayon. Naniniwala akong malapit nang lumabas ang resulta. May malaking problema. May malaking bilang ng mga kalahok sa ospital. Ang nagpakita ng malalang sintomas ng impeksyon. Nagkaroon na ng sepsis. Isinasagawa ang emergency treatment sa ospital. Imposible yan. Lahat ng aming hayop na ginamit sa eksperimento ay pumasa naman sa safety test. Paano nagkaroon ng biglaang malawakang impeksyon? Ang mga hakbang sa eksperimento ay ayon sa plano mo. Ang trabaho ko lang ay magtala ng datos. Wala akong kinalaman sa ibang bahagi. Xiaolu. Ang proyektong ito ay may kinalaman sa reputasyon ng kumpanya. Hindi kaya minadali mo lang ang proseso at nilaktawan ang mahahalagang test para diretsyong mag-clinical trial. Hindi ko ginaya ang datos. Lahat ng record sa animal testing ay nasa computer sa laboratorio. Maaaring i-check yon anumang oras. Ngayon, ang mga subject ay nagkaroon ng napakaraming problema. May dapat managot kung hindi sa iyong plano sa eksperimento ang may problema. Sa pagpapatupad kaya nagkamali. Ako, sumunod lang ako sa mga tagubili ni Xiaolu sa lahat ng ginawa ko. Tama na. Hindi ito ang oras para magsisihan. Ngunit ang aksidenteng medikal na ito ay talagang malubha. Hindi lang malaking bayad pinsala ang haharapin. Maaari pang imbestigahan tayo ng regulatory board. Team Leader Ye, paano mo ito aayusin? Ano pa bang magagawa? Malaking aksidente sa medisina, dagdag pa ang pagpeke ng datos. Sapat na para makulong ng 3 hanggang 5 taon. Oo nga pala. Kailangan pang magbayad ng pinsala sa kumpanya. Mga ganyan. Mga 50 milyon. Hindi pa malinaw ang lahat, nagsisimula na kayong humatol. Sobra naman kayo. Paano mo gustong imbestigahan? Mula sa pagpaplano hanggang sa pagpapatupad. Si Ye Xiaolu ang namahala sa proyektong ito. Ngayong may nangyari, meron pa kayang pangalawang responsable. Awang, malaki ang aksidenteng ito. Hindi na panahon para sa personal na damdamin. Kailangan ng magbigay ng solusyon. Kapag lumala pa ito, sapat na para sirain ang reputasyon ng Lee Group sa mga nakaraang taon. Iminumungkahi ko. Natanggalin agad si Ye Xiaolu at ipaalam sa buong industriya. Ang sang-ayon, itaas ang kamay. Hinihiling kong imbestigahan ng mabuti ang mga sample. Kung biglang magkaroon ng impeksyon, malamang na ang mga uod na ito ang dahilan. Sa proseso ng transportasyon o habang nakaimbak na hawahan ito. Boss Lee, ang mga supplier natin, ilang taon na nating kasama, hindi pa naman nagkaproblema dati. Sa tingin ko, gusto niyang ilipat lang ang sisi. Tama na. Makipag-ugnayan muna sa ospital. Bayaran ang lahat ng mga kalahok sa pag-aaral. Tigil muna ang meeting. Lahat lumabas. Ye Xiaolu. Ikaw, manatili ka. Wang. Lumabas ka. Huwag kang mag-alala, lumabas ka muna. Hindi ko ginawa ang data. Kahit ikaw, hindi ka naniniwala. Bilang asawa mo, siyempre naniniwala ako sa'yo. Pero sa katwiran, bilang presidente ng Lee Corporation, kailangan kong magbigay ng paliwanag sa lahat. Sigurado ka ba? Nasa supplier ang problema? Sigurado ako. Kung walang problema sa mga uod mula sa supplier, ibig sabihin, may sadyang nagkontamina sa mga sample sa eksperimento. Mataas ang antas ng seguridad sa laboratorio, bukod sa inyong mga researcher. Ang management lang ang makakapasok.
Baka naman, may nasagasaan kang tao kamakailan. Kamakailan, hindi ako. Nasa laboratorio. Kasama ka lang. Kung may nasagasaan man ako. Si Jiang Lengsuan lang yun. Pero hindi naman siya management. Tama, hindi siya. Pero si Ding Kyushui, management. Secretary Lin, kunin mo agad ang access records ni Ding Kyushui sa nakalipas na 2 linggo. Ang importante, ang CC sa pasukan ng laboratorio. Opo. Halika rito. Relax ka lang. Huwag kang masyadong tense. Paano ako magre-relax? Marami sa mga subject ang nasa critical condition. Kung hindi natin malaman ang dahilan, ang kumpanya at ako. Una, ang pinakamahalaga para sa iyo ngayon ay makipagtulungan sa iyong sekretary para ayusin ang experimental data. Pangalawa, ay maniwala sa iyong asawa. Nakakayanin yan. Pero, Kaya mo ba yan? Li Wangchuan, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Siyempre naman. Ikaw ang in real life eh. Ang asawang lalaki ay dapat maniwala sa kanyang asawang babae. Di ba dapat lang yon? Aayusin ko na ang data. Sandali pa. Naniniwala ako, si Secretary Lin ay dapat mabilis lang, makakahanap ng crucial evidence. Isipin mo na lang na ito ay galing sa presidente, para sa empleyadong naapi. Espesyal na aliw. May ganitong paraan ng pag-aliw. Boss, ayon sa CCTV at sa impormasyon ng access card. Si Director Ding nga ay pumasok ng palihim sa laboratorio. Papuntahin mo siya rito. Sige. Boss Lee, hinahanap mo ako. Ano ang nangyari sa medical accident? Magpaliwanag ka. Ganoon nga ang sinabi sa meeting. Wala na akong ibang alam. Ding Kyushui, ayoko ng paikot-ikot. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ikaw ba ang nagkontamina ng eksperimento? Paano naman? Si Ye Xiaolu ay nasa ilalim ko. Kung may problema siya, madadami din ako. Kung maganda ang resulta ng trabaho niya, may bonus ako. Bakit ko siya sasaktan? Dahil kay Jiang Lengsuan, di ba? Alam mo na may away si Jiang Lengsuan sa asawa ko. Kaya tinulungan mo siyang idaan sa akin ang asawa ko. Hindi ba? Kuya Lee, ayoko nga sa kanya. Pero hindi naman tama na para lang maprotektahan mo siya. Ako naman ang pagbintangan mo, kung ganyan ang gagawin mo. Sino pa sa Imperial Capital ang makikipagtulungan sa Lee Group? Director Ding, nakalimutan mo ba na may 24 oras na surveillance ang kumpanya? Imposible, pinatay ko ang breaker. Ding Kyushui. Ang biological laboratory ay may sariling power supply system. Gusto mo bang panoorin ang espesyal mong pagtatanghal? Ding Kyushui. Ano pa ang masasabi mo? Kuya Lee, patawarin mo na ako ngayon lang, dahil sa pagkasamahan nating magkasabay na lumaki. Secretary Lin, tumawag ka ng pulis. Sa pulis ka na lang magpaliwanag. Director Ding, maaari kitang bigyan ng isang pagkakataon. Pero kailangan mong magsabi ng totoo. Yung nangyari noon sa akin at kay Boss Huang, ikaw ba ang nagpakana sa akin? Sekretarya Lin, Sasabihin ko. Yung mga nangyari noon, ako ang gumawa. Ayaw ko lang sa'yo. Inagaw mo ang pwesto ni Leng Zuan, kaya nga, ikaw nga. yung pagkakataong ito. Ano sa palagay mo, Boss Lee? Sekretarya Lin, ipadala mo siya sa Africa. Hayaan mo siyang mabuhay at mamatay sa sarili niya. Umalis na tayo. Yes, Xiaolu. Niloko mo ako. Kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Sarili mo ang may kasalanan. Nasisiyahan ka ba? Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, ako ang magiging tagasalo ng malaking kasalanan. Malaki ang naitulong ko sa'yo. Paano mo ako pagbabayaran?
Ako, gusto kitang ilibre. And Rally, akala mo ba hindi ako makakain? Eh di manood tayo ng scene. May home theater kami sa bahay. Gusto mo bang sumama sa bahay para manood ng matagal? Excuse me, kukunin ko lang ang file. Kung may gusto ka, sabihin mo lang sa akin. Basta kaya kong bilhin. And Rally, hindi mo ba alam kung ano ang gusto ko? Dito sa opisina, parang hindi tama. Pag-uusapan natin sa bahay. Narinig nyo na ba? Na-assign si Director Ding sa Africa. Dahil lang, lihim niyang sinira ang eksperimento ni Xiaolu. Ha? Totoo ba yan? Ang tindi naman. Siyempre, si Xiaolu natin ay isang mahalagang talento ng kumpanya. Anong mahalagang talento? Isang babaeng gumagamit lang ng ganda para buong puso't kaluluwa ay umakyat sa pwesto. Jiang Lengshen, magsalita ka ng maayos. Ning Wan, hindi siya nagsisinungaling. May relasyon talaga si Xiaolu kay Boss Lee. Nakita ko kahapon. Ipinatong ni Boss Lee si Xiaolu sa mesa ng meeting. May nakadikit ba sa mukha ko? Xiaolu, totoo bang may relasyon ka talaga sa presidente? Ako, Akala ko talaga, iba ka sa ibang babae. Hindi ko inakalang gagamit ka rin ng ganitong paraan para umangat dahil sa interes. Nakakadiri talaga. hindi ganoon. Hoy. Sa trabaho, minsan kailangan gumamit ng diskarte ang babae. Naiintindihan namin yan. Huwag kang maiyang aminin. Jiang Lengsuan, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin. Parang hindi talaga. Binigyang halaga ni Ewang ang nararamdaman mo. Kung talagang mahalaga ka sa kanya, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya inaamin ang relasyon ninyong dalawa? Ang pagiging Mrs. Lee mo, napakahirap pala. Ang mga usapin sa pamilya ko, hindi dapat pakialaman ng mga taong wala namang kinalaman. Presidente Lee. Mahal. Masyado kang mabilis maglakad. Ewang, ako. Ang asawa ko ang may gusto ng sekretong kasal. Gusto niyang umasa sa sarili niyang kakayahan para magkaroon ng matatag na posisyon sa kumpanya. May problema ba doon? Mrs. Lee. Si Ye Xiaolu pala ang Mrs. Lee. Jen Lengsuan, gusto ka ng lolo ko. Kaya ko pinapasok ka sa kumpanya. Pero hindi mo dapat hinikayat si Ding Qushui na sirain ang eksperimento dahil lang sa selos. Buhay yan ng tao, hindi laruan. Sinasabi mong ako ang nag-utos. Nasaan ang ebidensya? Ito ang video at recording nang kayo at ni Ding Qushui ay nagplano. MS, Jiang, nag-iisip ka ba, ang mga subject na yun, ay mga taong buhay? Peke, ginawa lang yan sa computer. Ikaw ang nagseselos, dahil magkasama kami ni Awang noong bata pa, kaya ginawa mo to sa akin. Ni hindi ka nga, niyaya ni Awang. Anong isiselos ko sa'yo? Ikaw, may ginawa ka pero di mo aminin. Jen Lengsuan. Malamig ka talaga. Ginawa ko lahat to para sa'yo. May dahilan kung bakit kita hiniwalayan, bakit hindi mo ako hinintay. Kahit sino na lang, bakit siya pa, isang walang kwentang tao. Sa estado ng buhay, sa talino at ganda, anong meron siya na wala ako? Dahil hindi siya nagsisinungaling sa akin at hindi niya ginagawang pusta ang buhay ng tao. Umalis na tayo. Awang, nagkamali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Dahil kay Lolo, patawarin mo na ako, please. Magbabago ako, kahit ano, sasamahan pa kita sa mga charity mo. Awang. Sabihin mo, anong wala ako na meron siya, Awang. Wala kang karapatang ikumpara sa kanya. Ba't ang dami mong ininom? Hindi naman ganun karami. Alaynan, kamukha mo ang asawa ko. Ako nga ang asawa mo, tama na ang pag-inom. Hindi ako naniniwala, hayaan mong tignan kita. Hoy, mahal. Lasing ka na. Hindi ako lasing. Hoy, Ang lamig naman. sige, tara na. Ililigo kita. Ayoko.
Sasagutin mo muna ang tanong ko. Mahal mo pa ba si Jayang Lengsuan? Hoy, sabihin mo na. Hindi ko siya gusto. Ang puso ko kasi. Ikaw lang ang nasa puso ko. Nagsisinungaling ka. Lagi kasing sinasabi ni na Jin yun, na si Jayang Lengsuan ang unang niligawan mo, ang white moon mo, at pinapatawag mo pa rin siya sa'yo ng awang. Talaga bang masasabi mong, hindi ka na muling magmamahal sa kanya? Tawagan lang yon, at tapos na ang lahat ng yon. Gaano ba katagal ang tapos na? Nakipagtalik ka ba sa kanya? Yiksay Olu. Sinisigawan mo ako. Xiaolu. Sinigawan mo ako. Ako? So, meron nga. Hindi. Sabi nila, sa puso ng isang lalaki, laging may dalawang uri ng babae. Isa ang pulang rosas, at isa ang puting liwanag. Hoy, Ngayong pinakasalan mo ako, si Jayang Lengsuan ba, ang walang kapintasang, puting liwanag sa puso mo? tama na. Dalhin kita maligo. Tara, Ibaba mo ako. huwag kang maingay. Kung maingay ka pa, mahuhulog ka talaga. Xiaolu, anong ginagawa mo? Kung may iba sa puso mo, pipilitin kita, para hindi mo ako makalimutan. Xiaolu. Huling tanong ko na ito sa'yo. Sigurado ka bang itutuloy mo? Siyempre naman, mag-asawa tayo sa ilalim ng batas. Gusto kita, sobrang gusto kita. Paano ako nakatulog sa sofa? Gising ka na. Kagabi, may ginawa ba akong kakaiba? Ha? Wala namang espesyal. Isang maliit na lasinggera lang kasi. Kahapon, nagwala sa kalasingan. Hinalikan ako ng puwersahan, kinain ako. Tinanggal pa ang mga buttons ko. Tapos sa huli, umiiyak habang nagsasabi na mahal niya ako. Hindi ako umiyak habang sinasabi yan. Mukhang hindi ka tuluyang nalasing. Hoy, inumin mo ito. Pasensya na lasing ako kagabi. Huwag mong seryosohin ang mga sinabi ko. Huwag mong seryosohin. Alin sa mga sinabi mo, yung tungkol kay Jiang Lengsuan, ang ex-girlfriend ko, o yung sinabi mong mahal mo ako? Malalate na ako sa trabaho. Mag-aayos muna ako. Hoy, sandali. Yiksayolu. May kailangan akong pag-usapan sa'yo. Masakit ang ulo ko sa hangover. Ayos lang, hindi naman nakakaapekto. Gusto ko sanang ibigay sa'yo mamaya. Pero ngayon napagtanto ko, parang may maliit na lasenggo na hindi na makapaghintay. Yiksayolu, naghahain ako ng kahilingan na wakasan ang kontratang kasal natin. Palitan natin ito ng isang tunay na kasal. Binibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Gusto ko. Rally, mayroon ka pa bang hindi mapagkatiwalaan ngayon?